Hindi inatrasa ng isang tindera ang demotorsiklong tumangay ng kanyang bagong cellphone. Nahuli ka mga habulan na humantong pa sa pagbangga at pagsemplang ng suspect. Nakatutok si Oscar Oida. Exclusive. Katirikan ng araw nitong Miyerkules nang bumili ang isang rider sa tindahan ni Jenilyn sa Sampaloc, Maynila. Pero nang malingat si Jenilyn para kunin ang binibili, agad na lang umanong dinakma ng rider ang kanyang bagong cellphone. Pagtalikod kong bigla, doon niya na dinakot yung cellphone ko at tinakbo. Pero ang tinderang si Jenilyn, di lang pala sa suklian mabilis, matulin din sa takbuhan. Imbis na masindak, abay, agad hinabol ang suspect kahit pa agad itong nakasakay ng motorsiklo. Nandun yung ano ko na, huy, hindi pa bayad yung cellphone ko yun na. Parang yun yung ano ko kasi parang ang daming mawawala pag yung cellphone . Sa pagmamadali ng suspect, sumalpok ang motorsiklo nito sa isa pang motorsiklong napadaan sa lugar. Nalaglag ang suspect pati ang cellphone na dinikwat nito, kaya agad nabawi ni Jenilyn. Nung patayo siya, kasi palapit na yung ibang mga tao, dumuko siya sa bag niya, sabi niya, babariling ko kayo, tumakbo na ako papunta rito, takbuhan kami. Dito na raw mabilis na nakasibat ang suspect. Kalaunan, napag-alaman naming ito palang si Jenilyn, kaya pala ubod ng tulin, panay pala ng hakot ng medalya sa kung saan-saang marathon. Pagtakbuhan, huwag siya sasakay ng motor, magpapaguran lang kami dalawa. Gayunman, delikado ang ginawa ni Jenilyn ayon sa kapitan ng barangay. Sa mga ganitong pagkakataon, mas pinapayo niyang humingi na lang ng saklolo. Sumigaw na lang sila baka para maalarma ba. Na kung sakasakali may ibang tao na baka pwedeng matulungan siya. Pero yung hahabol ka, mahirap nga baka mamay. Tama yung sabi niyo, boss. Diba kung may baril. Naiblatter na sa barangay maging sa mga pulis ang pangyayari at kasalukuyang pinaghahanap ang suspect. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Wala nang pili-piling oras ang mabigat na daloy ng trapiko sa ilang lugar sa Metro Manila ngayong holiday rush na sinabayan pa ng mga pasaway sa kalsada. Maki-traffic update tayo sa live na pagtutok ni Maris Umali mula sa EDSA Cubao. Maris! Vicky, ngayon ngang payday Friday at kabi-kabila rin yung mga Christmas party. Lalo pang tumukod yung traffic sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Lalo na dun sa mga kalsada na papunta sa mga mall. Kaya ito yung isa-isang inikutan ng MMDA sa buong maghapon sa kanilang bantay sa gabal operations. At gaya nga ng inaasahan, meron na namang mga nasampulang mga pasaway. Sa EDSA Pakanan ng Congressional Avenue, 2 jeepney ang hinuli ng MMDA Strike Force dahil sa iligal na pagparada habang nag-aabang ng pasahero. Tinanggap naman ng mga tsuperan ticket. Tiniketan din ang mga nakaparada sa paggawaan ng motorsiklo sa Congressional Avenue. Pinag-i-issuehan din sila ng ticket. Pero ang SUV na ito sa tapat na eskwelahan ng BJMP, tinona dahil nakaparada na sa sidewalk at iniwan pa ng driver. Tino din ang SUV na ito na iniwan ng tsuper sa Katipunan dahil nakausli ang nguso sa sidewalk. Sa kabuuan, naabot sa 16 na 4-wheel vehicle at 3 motorsiklo ang tino habang 78 mga sasakyan ang tiniketa ng MMDA. Malaki po ang ang nagiging kumbaga result of mga illegal parking obstruction, especially this coming Christmas season or mga rush or peak hours natin. Paalala ng MMDA para sa mga pedestrian lang ang mga bangketa at hindi para gawing paradahan ng mga sasakyan. 1,000 piso ang multa ng mga natiketan habang 2,000 piso sa mga nato, bukod pa sa towing fee na nagkakahalaga ng 3,500 hanggang 8,500 pesos. So yung mga tao o yung mga pedestrian na dapat maglakad doon, they are resulting to going to the street. Ang kaliwat kanang sagabal din ang isa sa mga tinuturong sanhi kung bakit laging mabigat ang daloy ng trapiko sa may Chino Roces Extension gaya ng inabutan namin kagabi. Ang mga sasakyang ito tahasan ng pagparada sa gilid ng kalsada kahit malinaw ang karatulang no parking anytime, towing zone. Ang mga tricycle na ito sa harap ng car wash at junk shop nakasampa nga sa gutter pero kumakain pa rin ang bahagi ng kalsada. May mga jeepney at school bus ding tila ginawa na itong terminal at pinaradahan ng iligal. May jeepney ring dito na nag-aabang ng mga pasahero at may mga pedicab na sa bike lane nag-aabang ng pasahero.
Panay naman daw ang paninita ng mga traffic enforcer pero talagang sadyang marami ang pasaway. At bagamat maluwag ito ng balikan namin kanina, may mga iligal na nakaparada pa rin. Ang ilan nga nasa mismong no parking sign. Agad din silang umalis ng lapitan namin para sa nahinga ng pahayag. Reklamo naman ng ibang motorista, pati sila na abala at inaabot ng 1 oras doon. Malaking abala po yun. Siyempre, ang oras, madalas nauubos. Hirap din ang ilang commuter kaya naglalakad na lang. Wala po kaming masakyan. Mahirap po kasi, syempre, yun nga po, puyat din. Sobrang pagod din po sa work. Tapos maglalakad ka pa po ng super haba po. Agad pinaalis ng isang tagig traffic enforcer ang ilang sasakyang iligal na nakaparada. Sa EDSA Cubao, hindi pa man pumapatak ang rush hour, tukod na ang mga sasakyang pa southbound pasado alas 3 ng hapon. Ayon sa MMDA, nasa 470,000 na ang mga sasakyang bumabagtas sa EDSA mula Nobyembre hanggang Disyembre, kumpara sa 350,000 hanggang 370,000 noong Oktubre. Pati sa Quezon Avenue papuntang Araneta Avenue, halos bumper to bumper ang mga sasakyan. Ang Skyway na madalas daanan ng mga gustong makaiwas sa heavy traffic, mabigat din ang trapiko. Vicky, dito sa kinaroroonan ko sa may EDSA Cubao, sa ngayon ay bahagyang lumuwag yung daloy ng mga sasakyan. No? Pero kung makikita ninyo, dun sa aking likuran banda roon, yan po yung approaching sa EDSA Aurora Boulevard. Makikita nyo pulang-pula. Ibig sabihin, kumakapal umuli yung volume ng mga sasakyan doon at mabagal ang usad ng mga sasakyan na ito. Ngayon, kung sinasabi ng MMDA na aabot hanggang 470,000 yung bilang ng mga sasakyan na bumabagtas dito sa kahabaan ng EDSA sa ngayon, asahan daw na madaragdagan pa yan ng 10% sa susunod na linggo. Kaya humanda pa sa mas mabigat pang traffic. Ano? At doon naman po sa mga habol sa mga malls, habaan po ninyo ang inyong pasensya at huwag na huwag kalimutan na baunin ang disiplina para iwas huli at aberya. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. It's a fruitful 2024 para sa Sparkle Stars na nagsama-sama sa isang Thanksgiving party. Ibinahagi rin nila ang mga minanifest this year na nagkatotoo. Alamin sa chika ni Nelson Canlas. May paniniwala na may kapangyarihan ang tao na magkatotoo ang kanilang goals. Manifesting ang tawag dyan. Kaya naman manifest ang napili ng Cambridge Dictionary bilang Word of the Year. Tinanong ko ang ilang Sparkle Stars, ano kaya ang minanifest nila na nagkatotoo this year? Manifest ko na nagkatotoo, magka-movie. I remember nung patapos ang Maria Clara at Ibarra, kapag tinatanong ako sa interviews kung ano yung gusto kong gawin na susunod, parang lagi ko sinasabi, gusto ko naman gumawa ng pelikula ulit. Tapos hanggang sa nagkasunod-sunod. I think good career. Masundan yung nagawa ko last 2023 and siguro like yung system ko as a person, you know, just try my best to like stay in line with my system. Actually, ako nag-manifest ako ng good health for this year, and ako this year I was into fitness. So consistent ako from January to December. Nag-manifest din ako na makapag-travel kami ng sobra this year. And sobrang dami. this year, we went to so many places. Parang ito na yung pinaka-well-traveled year namin together. Trabaho, good health, pera. Nangyari po. Magtuloy-tuloy yung sangre. Yun. Ay yes, nagkatotoo. Yung sangre in itself. Kasi syempre we were announced 2023, di ba? Pero 2024 talaga, yung may vision board kasi akong ginagawa. As in yung mga stunts namin doon, yung mga photos sa sinave ko, parang ganun yung nangyayari. So it's very fulfilling. Party mode ang Sparkle Stars sa kanilang Christmas get-together kagabi. Sa pangunguna ni GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at iba pang opisyal ng Sparkle GMA Artist Center. Ang games ng party, nilahukan ng pagalingan sa pagsayaw at biritan. Ang masayang party, pasasalamat daw para sa isang masaganang taon. We just want to have a celebration because gusto namin magpasalamat sa lahat ng artists, sa lahat ng kino-contribute nila sa mga shows, sa lahat ng trabaho nila. And we want them to know that we really value them. And it's Christmas time, it's a time to be merry and happy. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.
Para naman sa mga kapuso nating visually impaired ang innovation today. Dahil ang prototype ng tungkod, nagawa ng tampok nating computer engineering students. May obstacle detection, GPS at bill identifier. Tara, let's change the game! Mukhang simpleng tungkod lang sa unang tingin. Pero alam nyo bang nilevel up to para sa mga kapuso nating visually impaired? Paano? Tungkod with upgraded features ang Arduino-based innovation ng computer engineering students mula sa STI College Ortigas, Cainta. Nakatira po sa Antipolo. Yung po sa bayan doon, marami po mga blind massage workers doon. So, na-inspire po ako sa kanila kasi kahit despite their disability, they wanted to work still. So, ayun yung naging basis ng tungkod namin. Meron siyang 3 objectives na mas makakatulong sa mga bulag, lalo na po sa mga nagtatrabaho. Isa na riyan ang obstacle detection sensor na may real-time alert para sa user sakaling may tatamaan sa madaraanan. May attached GPS technology rin na pwede namang magamit ng kaanak ng user para matukoy ang kanyang lokasyon. So malalaman ng mga kaanak ng mga user yung current location nito dahil meron itong text-based notification. Basahin natin yung nakalagay. This user is currently at, tapos nakalagay doon yung coordinates. Sana all nag-update. Ang kanilang panayam sa ilang visually impaired na mga masahista. Malaki ang naging ambag sa research and development ng proyekto. At dahil visually impaired yung mga masahista na pangunahing beneficiary ng prototype na ito, nakaprogram din sa proyekto ang bill acceptor device. Ayan po siya kung saan siya yung tumutukoy dun sa Philippine Peso bills na ipinapasok ng mga customer para iwas sa panloloko. Lahat po ng ginamit namin component for each objectives, ni-research po namin na mabuti yan. Para po in the future, wala pong problema yung user. Nag-beta testing po kami sa may Antipolo din po sa mga massage workers. So, they were happy about it. There you have it mga kapuso, truly a game-changing innovation na napakalaki ng potensyal. Malaki ang potensyal matulungan yung mga visually impaired individuals dito sa bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game! Mga kapuso, sa mga may Christmas party o di kaya'y mamimili ngayong weekend, alamin ang magiging lagay ng panahon. 3 pangunahing weather systems pa rin ang nakakaapekto sa bansa ngayon. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, easterly sa Tabihan. Base sa datos ng Metro Weather, kalat-kalat ang ulan bukas sa Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Posible rin yan sa Panay Island, Negros Island Region, Leyte Provinces at malaking bahagi ng Mindanao. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan sa ngayon pero maghanda sa biglaang pag-ulan, dulot naman ng thunderstorms. Sa linggo, mas malalakas na ulan ang mararanasan sa silangang bahagi ng bansa dahil sa inaasahang pagbabalik ng shear line at trough o yung extension ng papalapit na low pressure area. Ayon sa pinakauling datos ng Pag-asa, posible pa rin magkaroon ng sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na linggo. May tsansa itong maging bagyo at lumapit sa Mindanao pero pwede pang magbago kaya patuloy na tumutok sa updates. Samantala, kung hindi maulap sa inyong lugar, may pagkakataon kang masilayan ng Geminid meteor shower. Ayon sa Pag-asa, mamayang madaling araw ang peak niyan at aabot sa mahigit 100 bulalakaw ang pwedeng makita kada oras. Barado ang Bulkang Kanlaon kaya posible ang mas malakas na pagsabog ayon sa PHIVOLCS. Posible rin sa evacuation centers na magpapasko ang mga nakatira sa 6-kilometer danger zone ng bulkan. Nakatutok si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Ang pagputok niyan ng Bulkang Kanlaon nitong Lunes, posibleng masundan ng mas malakas pang pagsabog. Mismong Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang nagbabala ng posibilidad. Kaya pinaghahandaan ang mga lokal na pamahalaan na malapit sa bulkan. May bumara dun sa bulkan and then because of overpressurization, sumabog. Kasi nga may nakabara, hindi makam. Now ngayon, ang mangyari niyan, kapag may nakabara, yung volcanic gases would be dissolved sa magma. Kapag tinanggal mo yung bara, yung volcanic gases would expand.
naging bubbles and it may force the magma out. Kasi wala nang nakabara ngayon. Bagamat di pa nangyayari, tuloy ang pagbuga ng kanlaon na makapal na asupre. Pero may ilang pinayagan ng umuwi, tulad ng ilang taga-Lakasiliana sa Negros Occidental. Tidor na ka man nga maayo naman nga ka man sa imo kaugalingon nga balay. Kinanglan gid sa pamilya mo man nga ara ka man sa poder nila mo. Kag tapos ang imo mga apo na sadya man nga makita ya kabla nga amo kas ni ari na si mama ko, si lola ko. Pero ang iba, lalo kung nakatira sa 6-kilometer radius permanent danger zone, posibleng sa evacuation center na magpasko at bagong taon. Kung makalambot, gibor kami di January, kaya ahon sa magpuli kami ito nga delikado. Subo-subo man tani Araw ay mo kulubay, kaya halos pag-ari hindi ko ito magalin mo. Ang ilang evacuees, inaliw na lang ang sarili sa pamamagitan ng sumba. 6,000 pa ang nasa evacuation centers ng Lakasiliana. So we're not only dealing with volcano, we're also dealing with long rains, heavy rains, so pwede siya mag-cause ng lahar. Isinailalim na sa state of calamity ang buong Negros Occidental. Maliban sa 78 million pesos na pondo para itulong sa mga apektado, tututukan rin ang price freeze sa mga pangunahing bilihin. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Aileen Pedreso, nakatutok, 24 oras. Mula sa pagiging siklay ng Maria Clara at Ibarra, it's the end of another era bilang si Adelina para kay Barbie Forteza. Prepping na siya for Christmas ngayong tapos ng taping ng Pulang Araw. Pero marami pang mas intense scenes ang mapapanood. Makichika kay Lars Santiago. Ibang saya raw ang nararamdaman ni Barbie Forteza sa pagtatapos ng kanilang taping para sa Pulang Araw. Alam daw kasi niyang nakapaghahandog sila ng isa sa pinakamagandang series ngayong 2024. Kaya bilang pasasalamat at early Christmas gathering na rin, nagkaroon sila ng salo-salo sa set. Definitely yung buong team talaga, yung staff and crew talagang sila talaga yung pinaka naghirap at nagpagod para mabuo yung show. And so they really deserve to celebrate the end of the show. Sa mga napapanood sa Pulang Araw ngayon, halos walang patid ang mga eksenang nakakadurog ng puso. Isa na rito ang katotohanang ang pinakamamahal pala ni Adelina na si Hiroshi, played by David Licauco, ang aksidenteng nakapatay sa kanyang ama. Sabi ko, shocks, parang there's no coming back from that. Parang sabi ko, knowing Adelina and her character and how much she loved her father talaga. Kasi si Julio na lang ang tumayong magulang niya talaga after Fina died, Miss Rian Ramos. So, grabe yung pain na yun for sure. Hindi ko alam kung papaano how Adelina would deal with that situation. Ipaghihiganti ko! Hindi makalimutan ni Barbie kung paano kinunan ang masakit na eksenang yun. Yung dinala sa akin ni Hiroshi yung bangkay ni Julio, talagang it was so heartbreaking and malaking tulong talaga na sobrang believable yung itsura ni Sir Epi. Talagang props to the prosthetics and the makeup team. Talagang ang galing. So, ramdam na ramdam mo talaga. Sa ngayon, pinaghahandaan na rin ni Barbie ang paparating na Kapaskuhan. Hopefully, I'll have time to prepare, kahit papano ayusin yung mga pang Noche Buena since it will be our second Christmas sa aming bahay. Pero I am also actually busy doing my second film. So yun, medyo yun lang. Magtatrabaho pa rin tayo sa Pasko. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.